Ika-3 aralin. Sanaysay sa Taiwan. Kababaihan sa Taiwan ngayon at noong 50 taon. Ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 51% o 2% na mataas kaysa sa kalalakihan. Maaaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang nakakuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad sa kalalakihan. Ang tungkulin na kalagayan ng kababaihan ay unti-unting nagbabago sa nakalipas na 50 taon. Ito ay may kita sa dalawang kalagayan. Una, ang pagpalit ng gampanin ng kababaihan at ang ikalawa ay ang pag-unlad ng kanilang karapatan at kalagayan. Nakikita ito sa Taiwan. Ang unang kalagayan noong nakalipas na 50 na taon, ang babae sa Taiwan ay katulad sa kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahalagang gawaing bagay na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babaeng ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay lalong naging komplikado. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila pa rin ang may pananagutan sa gawaing bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung ano ang nagagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, dalawang mabibigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat. Ang ikalawang kalagayan ay pinatutunayan ng pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral at mga batas na nangangalaga sa kanila. Karamihan sa mga kumpanya ay nagbibigay ng halaga sa kakayahan ng babae at ang mga kinauukulan ay handang o kumuha ng mga babaeng may kakayahan at masweldohan ng mataas. Tumaas ang pagkakataon na umangat ang babae sa isang kumpanya at nakikita na rin may mga babaeng namamahala. Isa pa, tumaas ang pagkakataon para sa mga babaeng pagdating sa edukasyon. Ayon sa isang estadistika mula sa gobyerno, higit na mataas ang bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung ihahambing sa kalalakihan makalipas ang 50 na taon. At ang huling kalagayan ay ang pagbabago ng mga batas para sa pangangalaga sa kababaihan ay nakikita na rin. Halimbawa, sa Acton Inc., isa sa nangungunang networking hardware manufacturer ng Taiwan, ginawa ng 1 taon ang maternity leave sa halip ng 3 buwan lamang. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa na ng batas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan upang higit nilang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pagwawakas, naiba na ang gampanin ng mga babae at higit itong mapanghamon kung ihahambing noon. Ang kanilang karapatan at kahalagahan ay binibigyan na ng pansin. Ngunit hindi ito nakahulugan na ang mga babae ay tumatanggap na ng pantay na posisyon at pangangalaga sa lipunan. Mayroon pa rin mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Marami pa rin mga kalalakihan ang nagbibigay ng mabigat na tungkulin sa kanilang mga asawa sa tahanan. Ito ay matuwid pa rin sa kanila. Marami pa rin mga dapat magbago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan at malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa lipunan. Ang ating natunghayang talata ay isang halimbawa ng sanaysay. Ano nga ba ang sanaysay? Ang sanaysay ay isang matalinong pagkukuro ng sumulat tungkol sa isang paksa. Ito ay isang genre o sangay ng panitikan na susulat sa anyong tuluyan na maaaring tumatalakay sa anumang isyu sa kapaligiran, maging tao, hayop, pook, pangyayari, bagay at guni-guni. Ayon kay Alejandro Abadilla, ang sanaysay ay pagsasalaysay ng isang sanay. Kaya't ang sino mang susulat nito ay nangangailangan na may malawak na karanasan, mapagmasid sa kapaligiran, palabasa o nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa paksang napiling isulat. Nararapat na mag-focus sa isang paksa lamang at maghanda ng balangkas upang magkaroon ng kaisahan ang daloy ng mga ideya. Tinatawag na mananaysay ang manunulat ng sanaysay. Kinakailangan ng masining na pag-aaral at kasanayan ang sino mang susulat nito.
Katunayan, kabilang sa matatawag na sanaysay ang mga akdang pandalub-aral gaya ng thesis, disertasyon, pamanahong papel at panunuri, at ang mga sulating pagmamahayagan gaya ng tanging lathalain. Meron tayong formal na sanaysay. Ang formal na sanaysay ay nagnanasang magpaliwanag, manghikayat at magturo tungo sa pangkaunlarang isip, moral at hilagyo ng mga mambabasa. Samantalang ang pamilyar na sanaysay ay nagmimithing mangganyak, magpatawa o kaya'y manudyo o magsilbing salamin sa lahat ng mga saloobin at kondisyong panpsikolohikal ng mga mambabasa. Ang opinyon ay paliwanag lamang batay sa mga makatotohanang pangyayari o saloobin o damdamin ng tao. Dapat may sapat na kaalaman bago magbigay ng opinyon para tanggapin ng iba. Mayroong dalawang pagbase sa pagbigay ng opinyon: positibong opinyon at negatibong opinyon. Nagagamit rin ang gramatikang pangatnig para sa kataga o salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala na pinagsusunod-sunod sa pangungusap. Sa paglipas ng panahon, maraming aspeto ng lipunan ang dumaan sa malalaking pagbabago. Isa sa mga pinakakapansin-pansin ay ang pagbabago sa papel ng kababaihan. Sa bansang Taiwan, malinaw ang transformasyon ng kanilang kalagayan mula sa pagiging tahimik na tagapangalaga ng tahanan tungo sa pagiging aktibong kalahok sa paghubog ng modernong lipunan. Noong nakalipas na 50 taon, ang mga kababaihan sa Taiwan ay karaniwang ikinakahon sa tradisyonal na papel bilang mga asawa at ina at tagapag-alaga ng tahanan. Ang praktikal na kaisipan ay malalim ang ugat, kung saan ang lalaki ang tanging inaasahang magtrabaho at magdesisyon para sa pamilya. Bihira ang kababaihang nakakapasok sa mataas na antas ng edukasyon, at mas bihira pa ang nabibigyan ng pagkakataong magtrabaho sa mga larangang teknikal, sayantipiko o pamumuno. Ngunit hindi nagpatuloy ng walang hanggan ang ganitong sistema sa pagdating ng ika-20 siglo at sa pag-usbong ng modernisasyon, globalisasyon at kilunsang feminista. Unti-unting bumukas ang mga pintuan para sa mga kababaihan sa Taiwan. Isa-isang ipinaglaban ang mga karapatan nila sa edukasyon, sa trabaho, sa kalayaan, sa pagpapasya at sa pantay na pagtrato sa lipunan. Sa kasalukuyan, makikita na ang malaking agwat sa pagbabago. Ang mga kababaihan sa Taiwan ay may mas malawak na akses sa dekalidad ng edukasyon. Marami na ang nakatapos ng kolehiyo, masters at maging doctorate degrees. Mas mataas na rin ang kanilang partisipasyon sa mga propesyon gaya ng medisina, batas, negosyo, agham at teknolohiya.